Sinuspindi na ni Pangulong Bongbong Marcos ang planong rehabilitasyon ng EDSA na sisimulan sana ngayong buwan. Inanunsyo yan ng Pangulo kasunod ng pagbisita at pagsakay niya sa MRT-3 para sa paglulunsad ng bagong promo para sa mga commuter. Magbabalita si Carrie Cator. Hindi pa man nagsisimula, suspendido na agad ang nakaplanong rehabilitasyon sa kahabaan ng EDSA. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang nag-anunsyo niyan. Huwag muna natin gagawin. Dahil pag tinitignan natin yung cost-benefit analysis, maganda sana kung maayos natin. Ngunit ang laking sakripisyo ng 2 taon na masyadong mabigat, masyadong mahigpit ang traffic. Sa June 30 na dapat uumpisahan ang rehab. Pero inamin ng Pangulo na lubos na tatamaan ng mga commuter kung magdulot ng katakot-takot na traffic ang rebuilding ng EDSA. Ayon kay PBBM, maglalaan muna sila ng 1 buwan para pag-aralan ang mga bagong teknolohiya na posibleng makapagpabilis sa rehab. Baka naman, imbes na 2 taon, magawa natin sa 6 na buwan, magawa natin sa 1 taon, whatever it is. We will find a better way na hindi masyadong mahirap para sa ating mga commuter. Kasabay ng suspension ng EDSA rehab, kanselado na rin ang odd-even scheme. Sa isang pahayag, sinabi ni MMDA Chairman Romando Artes na dahil nga suspendido ito, mababalikan daw nila ang plano. Nang sa ganon, magawa itong mas pabor sa publiko. Nagulat naman ang mga pasahero sa MRT-3 Kamuning Station nang sumulpot si Pangulong Marcos at ang First Family kanina. Kasama si Transportation Secretary Vince Dizon, sinubukan mismo ng Pangulo at ng First Lady at mga anak nila na bumili ng tiket at sumakay sa MRT pa North Avenue Station. Itinaon ito sa paglunsad naman ng Pamilya 1+3 promo ngayong araw kung saan 1 tiket lang ang kailangan bayaran kahit 4 na magkakamag-anak o magkakabarkada ang sasakay sa tren. Ang kultura ng Pilipino, ang linggo, para sa pamilya yan, para sa mga mahal sa buhay. Napakahirap ng oras ng commuter. Bigyan natin ng chance naman na magsama, na hindi additional, hindi may dagdag na pagbayad para lang makasama ang inyong pamilya. Available ang promo tuwing linggo hanggang sa katapusan na raw ng termino ni PBBM sa 2028. Hindi lang daw dito sa MRT-3 kundi pati sa LRT-1 at 2 maa-avail ang Pamilya Pass 1+3 promo. Gamit yan, 1 lang ang babayaran sa kada grupo ng 4. Pero hiling ng ilang commuter, sana hindi lang linggo, sa araw-araw na lang. Nagbabalita mula sa Frontline, Carrie Cator, News 5. Kaugnay pa rin ang pagpapaliban sa EDSA rehabilitation. Makakausap natin DPWH Secretary Manny Bonoan. Magandang tanghali po sa inyo, Sec. Magandang tanghali, Cheryl. Magandang tanghali po sa ating mga tiga-subaybay po. Salamat po sa oras, Sec. Sec, matagal na pong in-announce na ito na nga pong ngayong buwan yung odd-even scheme dahil magsisimula na nga po ang EDSA rehabilitation. I mean, magandang balita po itong pagpapaliban para po sa aming mga commuter, ano? Pero of course, yung impact din pag pinatagal pa yung rehabilitation sa EDSA, ano ang magiging long-term effect din po nito. Pero with this po, ang napansin po, ang punatuloy, hindi muna ba pinag-usapan ito mabuti like sa cabinet meeting or talagang hinintay yung final decision ng Pangulo bago in-announce ng DPWH, ng DOTR o ng MMDA ito nga pong EDSA rehabilitation? Well, there has been some preliminary discussions po. And I think ito po yung when we laid down yung implementation schedule. Ito po yung recommendations namin, yung tri-agency na gumagawa ng pagpaplano dito sa EDSA Rehab, DPWH, DOTR at saka MMDA. Kasi ang importante po rito is actually yung
traffic management protocols that will have to be adopted or implemented before we implement po yung EDSA Rehab dapat. Yan po. And, marami naman pong nilatag ng MMDA sa DOTR. There again, I think na kita rin yung Presidente, I think with the numerous suggestions and mga clamor of the motoring public at saka yung commuters, I think the president would not want actually people to suffer very much because of the inconvenience and the disturbance that will be brought about by the implementation. Kasi yung nilalatag lang po namin kasi dito is actually 2 years nga ho sana. Because first, we would like to see ito gagawin muna na yung southbound. And then, lilipat kami sa northbound sana para hindi magsabay-sabay yung disturbance of traffic. But there again, I think we'd like to see kung how we are going to expedite the process as the President has instructed us to take a second look on how we'll be able to shorten the implementation period, lalo-lalo na if we can look at yung mga practices from other developed countries, saka materials that are now available sa construction industry, yung mga ganun po. Pero Secretary Bonoan, ang nabanggit po ng Pangulo ay baka another month of consultation. Again, sasapat po ba yun na talagang this time ay makakapaghain po ang iba't ibang ahensya, itong 3 ahensya nga po na talagang mas magandang plano na mas less ang impact sa ekonomiya at maging sa mga commuter? We will do the best that we can. Actually, we have all the basic information at saka yung original mga proposals naman po dito. It's a matter of fine-tuning din siguro lahat ng mga pinag-uusapan namin. More particularly sa traffic management protocol, we'll give that to MMD and DOTR. And sa amin naman po sa DPWH, we'll have to review actually yung timelines namin and if we are able to get yung mga additional information and material information regarding yung mga available construction methodologies, materials, and equipment, that may expedite the process po. Yun ang that we will review and yan po ang ilalatag namin within 1 month natin. Sec, urong-sulong po ang pamahalaan sa EDSA Rehab kasunod ditong suspension. Posible pa kaya itong maumpisahan at matapos sa kasalukuyang administrasyon po? Yun ang target namin. I think yun po ang nag-uukalan po namin na pansin. I think we need to rehabilitate EDSA at the earliest possible time po. I hope that, ang target po namin is to finish it within the term of the President po. Ano po para din mas maintindihan po ng taong bayan? Kasi syempre, ang reaction po ay yung bigat para sa isang commuter. Pero kung titingnan natin yung bigger picture, yung impact po nitong EDSA na kailangang ayusin, how bad and how soon na talagang kailangan na pong i-rehabilitate talaga ang EDSA? At kung hindi magawa ito in the near future, in the next few months or within the year, ano po ang magiging impact po nito? Well, unfortunately, it will cause actually a big disruption on yung traffic that will pass through it. So if we don't do anything now, if you recall po, I think the total rehabilitation of EDSA, as far as I can recall, is actually 2 times already na-postponed. No? Panahon ni President Ramos and then kay President Aquino rin. Na-postpone po na na-postpone. And actually, this is the reason why we were only undertaking, the department was only undertaking yung mga patchy-patching road blocking every weekend. But this is not the complete
need for EDSA po. We have to remember EDSA is mga more than 50 years and it is outlived its design life actually. And anytime po pag nag-break po ang isang kalsada, it is very exponential. It can break for 6 months at tapos na broken na po lahat yan. So we are anticipating that we don't go to that extent na pabayaan po natin na hindi ma-rehabilitate anytime soon po. Inamin po ng Pangulo na nagkulang ang planners sa paggamit po ng new technology. Ano-ano po bang bagong teknolohiya yung nakikita ninyong maaaring gamitin para mapabilis at mapabuti ang proyekto? And these are the things that we are now in the process of looking for. I cannot mention everything now. But certainly, we'll expedite po yung mga references namin and talk to our mga existing international consultants who are doing similar works in the department para mapag-usap-usapan po namin lahat. Ang kwan po namin dito dapat is we would have actually opted to have the rehabilitation of EDSA to be financed under the official development assistance. So ito yung magagaling sa Japanese government or ADB. But it will take years actually to be able to come up with some yung mga agreements. So minabuti na po namin that na finance na lang namin for local funds. So that within the term of the President, kailangan na po matapos to. Pagdating po doon sa, sabi nyo nga po, nakailang administrasyon na to, hindi natuloy, hindi nasimulan, ano po, Sec. So, may original blueprint na po yan. Gaano na Meron at po. ilang beses na po itong na-revise? Hindi po naman po na-revise. I think the rehabilitation program that were drawn up during the first time that was drawn up during the time of President Ramos at that time, meron na pong financing ng Asian Development Bank and ready for implementation yan. But along the way, nagkaroon lang po ng mga discussions on it, on how to do it, etc. But na-decisionan na hindi po na ituloy yung project at that time. But mayroon na pong design na gagawin. At more or less, halos ganun din po yung ina-adapt namin, but we will enhance it na kung may mga bagong technologies na pwedeng gamitin, yun po yung lalatag namin. So wala na pong pagbabago sa design, hindi ho kaya kinailangan gawin pang o baguhin din ho ito dahil iba na po ang sitwasyon natin during Ramos time. Sa ngayon, napakalaki na po ng pinagbago. Well, na-adjust na naman namin. In-adjust na po namin actually with the new design and construction methodologies that we have initially put into the program po. Actually, na-adjust naman po namin. Yes po. Opo. Sec, hihingi na lang po kami ulit ng update after a month dahil yun din naman po ang sinabi ng Pangulo na we will see after a month of another consultation. Marami pong salamat sa inyong oras, DPWH Secretary Manny Bonoan. Pinuri ng ilang senador ang desisyon ni Pangulong Bongbong Marcos na ipagpaliban ang EDSA rehabilitation. Isa na si Senator J.V. Ejercito na nagsasabing kailangan muna ng honest-to-goodness na assessment sa economic benefit nito. Kaugnay niyan, kasama natin, Senator J.V. Ejercito. Senator Ejercito, salamat po sa oras. Yes, hi Sheryl. Magandang tanghali sa iyo at sa ating mga taga-subaybay sa One Balita. Ngayon nga po, ay maraming natuwa nung narinig over the weekend na sinususpend din ito. Pero nandoon din, I'm sure, yung concern ng ilan na pag hindi pa ito tinuloy, ano ang posibleng mangyari pa sa EDSA at maging yung kagaya po ng concern nyo sa economic impact po nito.
Sa tingin niyo po, ano nga ba dapat yung una munang ginawa bago sinimulan ng administration na mag-announce na talaga na ngayong buwan na sisimulan po itong EDSA rehabilitation? Well, unang-una, Cheryl, dapat sana bago iminungkahi o pinropose tong total EDSA rehabilitation, nagkaroon ng overall honest to goodness economic impact assessment, no, sa mangyayaring ito, dahil this will disrupt the flow of traffic sa pinaka-main thoroughfare ng NCR, no, which ng ating pong capital, no. Sa akin lang, Cheryl, no, ang importante sa atin tapusin yung mga high impact projects. Ano po 'yon? Yung railway systems, no? Dapat yun po yung North-South commuter railways and yung pong Metro Manila subway system. Kaya nga ang proposal ko, ako yung unang nagsalita rito before the President postponed it, na sana gawin itong EDSA rehabilitation right after maging operational na ang subway system at yung NSCR. Nang sa ganun, ay kahit papano yung pong movement of people will not, at least hindi naman ganun kay mahihirapan dahil nandiyan na po ang NSCR, ang Metro Manila Subway at iba pang mga railways na that will be online. So wag naman pong sabay-sabay kasi ngayon ginagawa ang NSCR, Metro Manila Subway, MRT7, tapos gagawin pa yung EDSA rehabilitation. So hindi yan magiging chaotic, Cheryl. Sobrang hindi lang magulo, sobrang gulo ang mangyayari niyan. And they must look at the overall impact assessment, Cheryl. Kasi ang worry ko rito, isa po sa mga, ang tingin sa Pilipinas, isa sa mga weakness natin, why foreign direct investments has been looking at other countries, no? ASEAN, Thailand, Malaysia, Indonesia, and even Vietnam, dahil isa sa ating pong weakness, aside from high cost of energy, is our very poor infrastructure. And I don't think the EDSA rehabilitation will improve that. Ang kailangan natin, yung mass transit, yung railway system, yan po ang dapat natin madaliin, yan ang dapat nating i-prioritize. Ang sinabi po ng Pangulo ay bigyan ng another month of another serious consultation. You think ay ano po sa tingin nyo, Senator JV, na magiging sapat po ito para talaga makahanap ng pinaka magandang solusyon kasabay ng EDSA rehabilitation? Hindi po ako, sa tingin ko hindi po sapat yan, no. I would still stick to my recommendation na gawin ang EDSA total rehabilitation right after NSCR or yung Metro Manila Subway are already operational. Hindi natin pwedeng pagsabay-sabayan. Tsaka isa pa, Cheryl, just to give you data, yung ating pong car sales every year is 300,000 units. Kung i-multiply mo yan by 3, in 3 years' time, that will be 1 million vehicles that will be added to our streets. Yung EDSA po, kahit gaano kagandang gawin, kahit gaano kakilis, kahit i-tiles pa nila yan, kung madadagdagan din ng 300,000 every year, baliwala po. What we need is to move from a car-centered society to a mass transit-centered society kasi lumalaki ang ating populasyon eh. So I think it will be useless to rehabilitate EDSA with 300,000 vehicles being added to our state and more than mga 40% yan, Metro Manila. So kailangan talaga natin high impact. We have to address our weakness in infrastructure. Yan po ang sa akin pong posisyon. At Senator JV, bago po itong EDSA rehabilitation, pihit lang po ako ng konti, mainit din na pinag-usapan yung No Contact Apprehension Policy o NCAP. Sa tingin niyo po, epektibo naman ito sa pagpapataw po ng disiplina sa kalsada? Ano po ang ating observations? Maging sa ating mga riders? Well, alam mo, Cheryl, ako ay nagmamaneho ng kotse, rider po ako, nagbibisikleta rin po ako, kaya alam ko po yung nangyari sa lansangan. Yung pong NCAP or No Contact Apprehension Policy, okay po yan to instill discipline. Pero ang sa akin, kung handa na ba tayo, no? Dahil kailan lang na-lift ang TRO because of the EDSA rehabilitation, kaya in-enforce agad ang NCAP. Pero sa akin, sana wag madaliin. Sana nag-trial period muna ang mga ahensya, lalo ng MMDA. Unang-una, nandiyan na ba do we have enough traffic signages?
andyan na ba yung tamang infrastructure, yung maayos na daloy ng trafiko, nandyan na ba yung mga rota? Dahil kailangan merong education and information muna sa mga riders and drivers as well, na hindi yung basta mo lang ini-implement kaagad na magugulat lahat, no? So I would suggest dapat may trial period muna, may mga pilot areas, and see from there kung naging successful, then tsaka natin apply sa iba. Pero sa ngayon ay since EDSA rehabilitation was put on hold, sa tingin ko sana i-put on hold muna ang NCAP hanggat hindi nakalagay yung mga tamang infrastructure, signages, and information campaign. Mabigat din po kasi yung mga babayaran nung ating mga motorista. But of course, I mean, this is not a reason naman para hindi sumunod din kasi yung ating mga motorista, no? In the first place, dapat din bago ka nagkalisensya, alam mo na rin po dapat yung ano, 'di ba? Senator JV, yung mga batas pagdating sa pagmamaneho. Binanggit nyo rin po na ang pangangailangan na i-align ang local ordinances sa national traffic guidelines. Ano po ba yung mga hakbang na dapat gawin para masigurado yung consistency sa pagpapatupad ng NCAP sa iba't ibang LGU? Senator JV. Well, yun ang problema, Cheryl, no? Kasi may mga kanya-kanyang ordinances, traffic ordinances Yes, din ng oo. LGU. So, kaya nga sabi ko, it's unfair to the riders naman, hindi sa dinidepensa ko ang mga riders, na they will be apprehended, magmumulta na sila ng malalaking penalties, gayong hindi pa na gayon kalinaw yung walang information campaign doon sa iba't ibang patakaran ng iba't ibang mga LGUs. Kasi Metro Manila, lalo yung mga thoroughfare natin, will pass through the different LGUs or cities. So, kailangan may ayos muna ng MMDA yan. No, na consistent, tama ka, dapat consistent yan. Again, yung infrastructure na kinakailangan dapat, yung mga tamang signages para hindi naman lahat ay biglang magugulat na may mga bawal pala, no? May mga directional signs na dapat nandyan para maging guide. Yun po, kailangan may enough information and educational campaign before implementing. Ito binigla no? Sa tingin ko, yun ang pagkakamali ng MMDA. Be anything done in haste o pag binibigla, that's very unfair. Kailangan may tamang information campaign. I'm not against NCAP. Okay po yan. Kaya lang, kailangan handa po ang mga ahensya para at inform po ang riding community and yung mga drivers as well. Senator JV, nanawagan din kayo na i-reconsider yung pagbabawal ng motorsiklo sa mga overpass at underpass. Sa anong paraan po ito makakatulong sa mobility ng mga motorista? Well, alam mo, Cheryl, nagkaroon tayo, we saw how important the motorcycle couriers are, no, sa ating pong ekonomiya, no, lalong-lalo na noong panahon ng pandemya. We saw how important they were in keeping our economy afloat. Kaya lang ako kung sila po ay magsisiksikan sa overpasses doon sa mga normal, bawal sa overpass and underpass, baka mas lalo pong gumrabi ang traffic dahil lahat po sila sisiksikan, pati po yung mga four wheels magiging masikip na rin po yung mga lanes. So, now that the EDSA rehabilitation was postponed na po yan, baka naman pwedeng ipagpaliban na po yung pagbano yan para hayaan po silang makadaan muna sa mga underpasses and overpasses as long as maging maayos po ang flow. Senator JV, pihit ako sa ibang issue. Isingit ko po itong presentation ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte na nakatakda dapat ngayon pero na-reschedule nga sa June 11. Nadismaya yung ilang kongresista at tinawag na delaying tactics. Ano po ang reaksyon nyo on this? Well, alam mo, Cheryl, we are a collegial body. The plenary will always be supreme. Yan po ay in-schedule po ng Senate President natin. Thinking, alam nyo kasi if you understand Congress, itong last 2 weeks will be the only chance that we have to be able to pass vital priority and important measures. Ito lang, itong window, no, itong 6 working days. So, palagay ko ito yung kanya pong nasa kanyang isip, no, na talaga kailangan matapos po ito. But the impeachment process is a constitutional mandate that we have. We have to perform it, whether we are for it or against it. We just have to perform it. But again, as I mentioned earlier, we are a collegial body.
The plenary is supreme. Sinet po yan ng Senate President, pero mamaya po, pag nag-plenary kami, when the plenary so decides na kinakailangan, unahin po yung impeachment, then we will abide by the plenary's decision. So, nothing is final. Again, ang magde-decide nito ang plenary. At hindi kami pwedeng batikusin ng House dahil sila po, minadali rin ho nila. Hindi nila minadali. Last minute nila, sinabit yung impeachment 2 hours before we were about to adjourn. Ang haba-haba ng panahon nung bago nag-adjourn. Pero biglang pinasa Senado. That was 5 p.m. if I remember it right. On the very last day before we adjourned session for the very long break. So, yun po, dapat ho inagahan po nila, no, para hindi ho tayo nagkakasisiyan na gato. Again, it will be the plenary who will decide kung uunahin po yan, no, mamaya. Yung pong concern ng minority leader, we always have a very good working relationship. Nag-uusap naman po yan para magkaintindihan. Hindi naman ho natin nahayaan, and the minority knows that lagi naman ho napapakinggan po ang boses ng minority dito sa Senado. Panghuli na lamang, Senator JV, mainit din na usapin ang Senate presidency. Ang tingin niyo po ba ay may sapat na bilang si Senator Cheese Escudero para manatiling Senate President? Yan ang no? Siguro maaga pa naman, pero syempre nag-uusap-usap na rin po. No? In fact, I am torn. I have to be honest with you kasi po pareho kapartido si Senator, former Senate President Tito Soto. NPC po siya, and I served under him no? When he was Senate President. As madalas po ako nagpe-preside, nag-relievo sa kanya. And I owe a lot to him also, yung passage yung dalawang landmark legislation ko, Universal Healthcare Law and Creation Department of Housing or Human Settlements. Siya po ang nagtulak at sumuporta sa akin. But now that I am a deputy majority leader under the leadership of Senate President Jesus Escudero, siyempre ho, I have to respect and may courtesy naman po ko kung sakasakaling may numbers na, probably I'll be the last, no? Kasi I am part of the leadership of the current Senate President right now. But, you know, it's a numbers game, so we'll see from there. Kaya lang, talagang hirap din ako dahil pareho ko partido, pareho namang na malapit sa akin at nakatrabaho ko rin ho na maayos. So masasabi po natin, Senator JV, na talagang ang labanan po ng Senate presidency ay between sa dalawang senador na lamang, SP Cheese Escudero and former Senate President Tito Soto. Well, nagpahayag din si Senator Amy Marcos, no? So again, kung sino man naman talaga may numbers will get the Senate presidency. So sa ngayon, we will just focus first on meron kasi akong mga vital measures, no? That's LEDAC priority that I'm taking care of right now. So yun muna ang aking pong priority sa ngayon. Because we only have 6 working days, 6 session days para maipasa po ang marami rito. Kaya ito po ang talagang tinututukan ng ating pong Senate leadership. Marami pong salamat sa inyong oras, Senator JV Ejercito.